hindi ito required sa lahat. Hindi porket gumawa ka na ng iyong nag-build ka na ng iyong Lipo 4 ay required na rin ito na ilagay mo. So hindi po ganoon mga idol. Hello, what's up mga idol? Magandang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol, no. Ito, so ang tatalakayin natin ngayon dito sa ating video ay regarding dito sa ating tinatawag na active balancer, no. Ayan. So bago ang lahat mga idol, bago natin simulan yung ating video, mag-intro muna tayo. Ayan. So, happy 5,000 subscriber na tayo dito sa ating YouTube channel mga idol. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta dito sa ating channel at I hope sana dito sa ating mga nagawang video dito sa ating YouTube channel ay sana meron po kayong natutunan dito sa ating YouTube channel mga idol, no. Ayan, so patuloy lang po nating suportahan ang ating channel mga idol. Kung bago ka naman dito sa ating channel mga idol ay pwede kang mag-subscribe dito sa ating channel or silent viewer ka lang, pwede kang makipag-interact dito sa ating comment section, no. Meron ko yung katanungan. Ayan, so masasagot ko naman yung iyong mga katanungan mga idol, no, basta meron tayong oras. Okay. So ito dito sa ating active balancer. Ayan. So ano nga ba ang active balancer? So ito lang naman yung dinadagdag na isang gamit sa ating mga battery. Ayan. So ito ang tinatawag na active balancer. So ito nga pala ay pang 8S, no. Maraming klase ito. Merong pang 4S, 8S at merong pang 16S. Ayan. So marami pang iba. Meron ding mga pang 16S ayan sa mga lithium ion. So ito ay pang Life 4. Ayan. So pang Life 4 ito mga idol, no. Okay. So ito kasi mga idol, ginawan ko ng video or content or discussion, no, para dun sa ating mga nag-aaral pa lang na mag-set up ng kanilang or gumawa ng kanilang sariling battery pack, no. Kasi yung iba mga idol ay na pag nagkakaroon sila ng understanding dito sa paggamit ng active balancer. Ayan, so hindi rin kasi ito basta-basta nilalagay, no. Hindi ito required sa lahat. Hindi porket gumawa ka na ng iyong nag-build ka na ng iyong Lipo 4 ay required na rin ito na ilagay mo. So hindi po ganoon mga idol, no. Kasi ganito 'yan. Kung for example yung inyong battery pack ay brand new, ayan, so talagang brand new siya, no. Nabili niyo sa supplier at talagang brand new, hindi siya used or hindi siya second hand. Hindi niyo na kailangan ng ganitong active balancer kasi nasa in very good condition pa yung inyong battery cell. So ibig sabihin niyan malakas na malakas pa yung inyong battery. So ginagamit ito mga idol kapag ka iyong battery ay used na or second hand or talagang hindi na unbalanced na, no. Ayan, ang mga used kasi mga idol na battery cells ay nagkakaroon na ng unbalanced capacity, unbalanced voltage kapag ka inyong charge or inyong dini-discharge. Doon na papasok or doon nyo nagagamitin itong ating mga active balancer. So hindi ko mo nag-build ka na ng inyong battery pack, required na rin to. So depende yan. Dalawang klase yan. So kung brand new or second hand yung inyong battery, kung brand new, hindi nyo muna kailangan yung active balancer kasi in good condition pa. So kung lalagyan nyo na agad ng active balancer yan, ay magiging useless or isa pa, kawawa naman yung battery mo, nasa good condition pa, nilalagyan mo na ng ganito. So ito kasi, kapag sinalpak nyo na yan, tratrabaho na yan during discharge at during charge. So hindi yan dire-diretso, no. So maraming klase ang mga active balancer. So ganito kasi yan mga idol, no. Si active balancer kasi ayan, meron tayong papel dito, no. So mag-drawing tayo ngayon para mas mabilis na maintindihan yung trabaho ng ating active balancer. Ayan. So for example mga idol, no, meron tayong patay tayo. Walang
pinta yung ating pentel pen mga idol. Wait lang. Ayan. So for example mga idol, na meron tayong 4 na battery dito na LiPo 4. Ayan. So itong ating 4 na battery ay naka-series yan yung ating battery para makabuo tayo ng 12 volt setup. Ayan. So ito mga idol, ito yung ating main negative, and then ito yung ating main positive. Ayan. So naka-series tayo, no? And then sabihin natin dito mga idol, wala tayong active balancer. Ayan. So kapag brand niya yung inyong battery cells, ay pare-parehas po yung performance ng mga yan, at pare-parehas pa yung kanilang capacity, ano? So nakakasabay pa yan sa sa charge at saka discharge. Ngayon kapag second hand na or used na yung inyong battery, or brand nyo siya pero matagal na na nagagamit nyo, sabihin na natin na sa 2 taon na, and then meron na kayong nagiging konting problema, nagkakaroon na siya ng unbalance dito sa mga inyong battery cells, no? Tapos hindi na siya na full charge. Isang dahilan yan mga idol na kailangan ng active balancer yung inyong battery. So kung dati, so yung inyong 12 volts ay hindi na umaabot sa 14.2 volts na dati ay inaabot niya, hanggang 13.2 volts na lang yung inyong nagiging full charge, ay isang sign yan na kailangan nyo na ng active balancer sa inyong battery pack mga idol, no? So ganito kasi yan. So ang trabaho kasi ng ating active balancer, kapag wala pa kayong active balancer mga idol, no, yung capacity ng inyong battery ay kunwari ganito na, nasa kalahati na. So nasa charging stage siya, no? And then yung capacity ng ibang tatlo ay papuno na. So nahuhuli yung isang battery natin. Kapag na full charge na itong mga battery na ito na tatlo, automatic yung inyong system or setup ay i-indicate niya na full charge na yung inyong buong battery pack mga idol, no? So cut na yan, hindi na ito mapo-full charge kasi full charge na yung tatlo. So cut na yung charging nyo, hindi na sa magcha-charge. So kapag ginamitan nyo yan mga idol ng active balancer, pag ginamitan nyo ito ng active balancer mga idol, ang trabaho ng active balancer ay i-evenly distribute niya or babalansehin niya yung nahuhuling baterya. So ganito yan mga idol, no? So huhugot siya dito sa mga battery ito para makasabay ito, no? Papantayin niya yan. Papantayin niya itong nahuhuling battery. So ang daan niyan, either pa ganyan or pa ganyan, tapos papunta dito sa kabila. So parang ano yan mga idol, parang 4 na balde ng tubig yan na nagsasalin-salin hanggang pumantay yung isang battery cell na nahuhuli. So parehas yan sa during charging at saka discharging. Parehas ang trabaho ng ating active balancer. So kumbaga ang motto nila dito mga idol ay walang iwanan. So lahat yan dapat pantay-pantay na ma-full charge at pantay-pantay na ma-discharge. So yan yung pinaka-main na trabaho ng ating active balancer. So nakikita nyo na siguro or naiisip nyo na yung importansya ng ating active balancer mga idol, no? So kaya yung ibang yung mga ibang nagbebenta ng mga battery, yung mga buong battery na LiPo 4, yung nakapack na talaga siya, wala pa siyang active balancer mga idol kasi brand new. Ibig sabihin nun, brand new yung talagang battery na gamit nila. So hindi pa nila nilalagyan ng ganito. Kasi kung nilalagyan nila kagad ng ganyan, ay maaano naman mga idol, no, mabubugbog naman yung yung ating battery pack kapag nalagyan kagad ng
active balancer, brand new naman yung kanyang baterya, no? So hindi parang redundant pa lang sa mga idol. So advisable ito para sa mga used or second hand na mga baterya, or kung talagang inabot na yung taon-taon na yung battery at nagkakaroon na kayo ng problema. So gaya ng sabi ko sa inyo kanina mga idol, kaya hindi napupuno yung inyong battery, yung inyong battery pack, hindi na inaabot itong 14.2 volts, malakas naman yung inyong charging, natataon na siguro para lagyan nyo ng active balancer yung inyong battery pack. So dito kasi mga idol, no, kapag hindi na inabot yung ano tawag dito, yung voltage nito, hindi na inabot yung 3.6 volts, hindi na niya inabot. Kasi itong ibang battery pack ay nag 3.6 volts na nauna. So nauna na silang nag 3.6 volts. Ito nasa 3 point, sabihin na natin nasa 3.2 volts pa lang. So magkakat na ngayon yan yung inyong charging module, no. So magkakat na yan, i-indicate na niya na full charge na yung inyong battery, or hindi man siya full charge pero cut na siya mga idol, kasi yung inyong per battery ay inabot na yung kanyang full charge. So kaya merong maiiwan, hindi man ito nandito siya sa gitna or nandito sa huli yung nahuhuli. Kaya importante mga idol, kapag ganito yung inyong nararanasan na problema, hindi na po full charge, malakas naman yung charging nyo, yung pumapasok yung setup nyo, malakas naman siya mag-charge, pero hindi talaga inaabot yung 14.2 volts, ay mainam siguro mga idol, advice ko sa inyo, dapat chine-check nyo yung per cell ninyo, no, testerin nyo yan kung merong nahuhuli, kung merong naiibang voltahe. So dapat lahat yan pare-pares na 3.6 volts or 3.3 volts, pare-pares dapat yan, walang magkakaiba na nahuhuli or may naguunahan, may nahuhuli. So kailangan nyo na mga idol lagyan ng active balancer yung inyong battery pack. Ayan. So kapag ka nagkabit kayo ng ganito mga idol, automatic na yan na gagana during charging. Kapag ka umabot na yan sa kanyang meron kasing ibang mga idol, no, na naglalagay diretso lang yung, kapag sinalpak nyo na at umilaw na yung kanyang indicator na running na, diretso na yan nagbabalance. Pero yung iba kasi mga idol, magbabalance lang yan during pagka inabot niya yung pinaka-top na voltage niya. So depende yan sa active balancer na gamit nyo. So ito kasi mga idol, kapag sinalpak nyo yan, nagbabalance na yan at titigil lang yan or magpapahinga lang kapag balance na yung inyong battery cells. Pero mga idol, ito kasi dire-diretso nang magbabalance to, kasi syempre during charging at saka discharging, automatic yan magkakaroon ng parang unbalancing yan. Kaya ito, siya yung trabaho niya, siya yung nagbabalance ng inyong mga battery cells. Ayan. So sana naintindihan nyo yung ating explanation dito sa ating active balancer at kung ano ang importansya niya sa ating mga baterya, no. So dito sa mga hindi lang naman sa Life of 4 mga idol ang merong balancer. Sa mga lead acid or gel type, meron din tayong tinatawag na equalizer. Ito yan, ito yung itsura ng ating equalizer para sa mga may lead acid dyan or gel type. Ayan, ito po yung ginagamit naman sa mga ganyang klaseng baterya. Ang tawag naman dyan ay equalizer. Parehas din ang trabaho niya dito sa active balancer. Parehas lang sila, binago lang yung pangalan, pero ganun din ang trabaho niya. So binabalance niya rin yung kanyang yung inyong mga baterya pag mayroon ng unbalancing, no. So napaka-importante nito mga idol sa ating mga battery setup. Pero hindi lahat ay importante. Sorry. So hindi lahat ay advisable na gamitin itong active balancer sa kanilang solar setup. So sana naintindihan nyo yung ating explanation dito sa ating active balancer, no? So sa mga gustong umorder nito, ayan, so sige, ilalagay ko dun sa link dun sa comment section yung ating link kung saan kayo pwede makabili
ng active balancer, 12 volts man yan or 24 volts or 48 volts. Ayan. So, pero yung equalizer, isasama ko na rin kung saan kayo pwede maka-order. Ayan. So, kung nakatulong man itong ating discussion sa video ito mga idol, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated dito sa ating mga pinaggagawa dito sa ating YouTube channel mga idol, no? Ayan, so maraming salamat sa inyong suporta mga idol. So sana abangan nyo ulit yung ating next video. So syempre na naman, makabuluhan na naman yung ating i-share, no? Ayan, so paki-share na rin yung ating video mga idol sa inyong mga Facebook, or mag-comment kayo, mag-like kayo. I-like nyo yung ating video para naman na meron din tayong mga idol, meron din tayong konting pampagana, no, sa ating mga pinaggagawa dito sa ating YouTube channel. So yun lang, maraming salamat and God bless at happy DIY mga tropa, mga idol, mahal na mahal ko kayo. Okay, thank you and God bless.